Welcome back mga kaibigan, at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin kung sino nga ba talaga si Lucifer, the fallen angel. Pero bago ang lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video, ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, ayon sa Biblia, ay ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa second day of creation. Sa araw rin na to, ginawa niya ang mga angel, archangel, at cherubim. At ang mga heavenly creatures na to, ang siyang mga nakatakdang manirahan sa langit. Ang mga sikat at tanyag na sina Angel Gabriel at Angel Michael, ang siyang nangibabaw sa mga kamanghamanghang being na ito. Pero mga kaibigan, may isa pang nilalang ang siyang nakahigit at nangibabaw sa lahat dahil sa kanyang kagandahan at karangyaan na kilala ng lahat bilang si Lucifer. Para sa mga hindi nakakaalam, siya ang pinakaimportanteng nilalang na nilikha ng Diyos. Si Lucifer ay isang magandang lalaki, malakas, mabilis, matalino, madiskarte, at halos lahat na ng magagandang katangian ay taglay niya. At dahil dito hindi nagtagal, ay lumaki ang kanyang ulo, o sa madaling salita, siya ay naging mayabang at naging mapagmataas o ma-pride. Alam naman siguro nating lahat na ang pride ay kabilang sa 7 deadly sins at si Lucifer ang representation ng kasalanan na iyon. Mga kaibigan, masyadong naging mataas ang pagtingin ni Lucifer sa kanyang sarili na inihalin tulad na niya ito sa salitang perpekto. At umabot pa nga sa puntong gumawa siya ng sarili niyang trono at ipwinesto niya ito sa tuktok ng trono ng Diyos. Ginawa niya ito dahil naniniwala siya na kaya niyang higitan ang Diyos at plano niya itong pabagsakin. Dahil dito ay sinubukan niyang hikayatin ang ilan pang mga anghel na sumunod sa kanya at magrebelde at talikuran ang Diyos. Marami siyang napasunod na anghel at dahil sa pangyayaring to ay nagkaroon ng kauna-unahang digmaan sa langit. Mga kaibigan, nagsimula na ang labanan at naging malakas at makapangyarihan ang kupunan ni Lucifer hanggang sa dumating ang namumukod-tangi at napakalakas na anghel na si Angel Michael. Siya ang nagsilbing pinuno ng hukbo laban kina Lucifer. Nagpatuloy lang ang kanilang digmaan hanggang sa napansin ni Lucifer na parang hindi niya kayang patumbahin at talunin ang kupunan ni Angel Michael, na umabot pa sa puntong kinakailangan niyang magbago ng anyo at maging isang dragon. Mula dito ay pinagpatuloy nila ni Angel Michael ang kanilang matinding sagupaan. Nilabas ni Angel Michael ang kanyang espadang umaapoy na siyang ginamit nito upang matalo si Lucifer. Nanalo sila dahil hindi sila pinabayaan ng Diyos, samantalang pinalayas na nila ang kupunan ni Lucifer. Ang mga anghel na to ay nahulog mula sa langit at nakulong sa impyerno, kaya sila tinawag na the fallen angel. At si Lucifer, mga kaibigan, ang siyang may pinakamalalang parusa sa kanila. Ang anghel na dati ay nangingibabaw sa lahat, matalino, malakas,
magandang lalaki. Ngayon ay nagbago ang anyo at naging isang halimaw na mas kilala na sa pangalang Satan. Kasama ng kanyang mga fallen angels, sila ay nanirahan sa impyerno. Pero mga kaibigan, kahit panatalo si Lucifer sa digmaan na yun, ay hindi pa rin siya tumigil at bumuo ng mga plano kung paano makakaganti sa Diyos. Dahil dito ay naisip niyang atakihin ang greatest creation ng Diyos. Walang iba kundi ang tao. Nag-ibang anyo si Lucifer bilang isang ahas at pumasok sa Garden of Eden kung saan kinumbinsi niya ang inosenteng si Eva na tikman ang forbidden fruit. Dahil sa kanyang mapanlinlang na mga salita, ay nakumbinsi niya ito na dahilan para sila ay mapaalis sa Garden of Eden. Pagkatapos nun, ay nag-focus si Lucifer na linlangin ang mga tao na gumawa ng kasalanan na kanyang ipinagpapatuloy hanggang ngayon. Ginagawa niya ito para maging makasalanan yung tao na dahilan upang hindi ito makapasok sa langit. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa kwentong ito? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Aaron Mengulto, Chu, Raptor Machete, Aljur PH Official, Cassie EM, Florencio Mendoza, Maylene Sarmiento, Mark Wilson Nora, Kenneth Jose, Ian Avelino, Ricky Duran, Brit Onfroy, Reyno Maneja, Melanie Katipunan, Rad West PH, Archie Doria at Mary Ann Mercado. Maraming salamat sa suporta at panonood, at kung meron pa kayong gustong isuggest na topic ay i-comment nyo ito sa baba at maaari natin itong pag-usapan sa susunod na mga video. Hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.